Yun mga kareak, magandang araw, magandang umaga sa lahat. Panibagong araw, panibagong reaksyon at meron na naman tayong video na bibigyan ng konting reaksyon ano. Ngayon, ang topic natin mga kareak ay pag-uusapan natin yung tungkol sa mga pinatawag no, yung kung bakit pinatawag yung mga DDS vlogger. DDS vlogger kasi yung mga napatawag sa Congress. Pero bago tayo pumunta diyan mga kareak, kung maalala natin, may isang pulis na nag-viral, no? At ngayon, ang sinasabi ay bumalik sa duty at humihingi na ng sorry o umiiyak siya mga karyak. So, panoorin na natin mga karyak. Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Di mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo. Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya. Kahit tanggalin niya akong pulis. Ito mo yung sinasabi niya mga karyak, no? Ang lakas ng loob niya sabihin na kahit tanggalin siya. Pero ngayon, nung pinatawan na siya at kasi alam ko, pinailan na to ng criminal case eh. So, administrative at saka inciting to sedition, no? Pero ito yung patunay mga karyak na itong pulis na to ngayon ay nag-iiyak na raw, no? So, basahin lang natin to ng konti, no? Lalakyan lang natin dahil hindi natin mabasa to. Masyado ng maliit. Ito. Ito yung sinasabi rito, mga karyak, no? Ang title ng kanilang page ay Crying and Extremely Apologetic Viral Cop to be Placed Under Restrictive Custody. Ang sabi rito, mga karyak, ito na controversial patrolman Francis Steve Puntillas is set to be placed under restrictive custody after his social media post criticizing President Ferdinand Marcos Jr. And the arrest of former President Rodrigo Duterte went viral. Nung nag-viral daw yung pagkakahuli pala pagka-arrest kay Rodrigo, the National Police Commission said Friday. Doon to nag-react. Doon to nag-react si Puntillas, no? Napolcom Commissioner Rafael Vincente Calinisan said Puntillas was crying and extremely apologetic after reporting to the Quezon City Police District Headquarters on Thursday. So Puntillas also promised not to post seditious comments and hate speech on in his social media pages. He is currently being processed and will be placed in restrictive custody, Calinisan said in a statement. He added, Napolcom also added, and the Philippine National Police will continue to pursue the criminal and administrative cases against Puntillas, adding that his fitness and his fitness to remain in the police service is what is at stake, no? So, ito pa, mayroon pang isang yung kanyang statement ng Napolcom, no? Ito mga karyak. Pasahin natin to. Natin to konti mga karyak. Kasi kailangan makita natin tong preba na ito nga ang sinasabi ngayon ay nag-iiyak na, no? Kung na yata mabasa yung nasa taas. Explanation regarding to his action absence. Statement. The QCPD said Puntillas reported to its hindi ko makita mga. Dito tayo sa baba. He will go through a medical neuropsychiatric examination as part of the requirements for return to active duty, QCPD also said. Patrolman Puntillas express his sincere apology. Ito na mga karyak, no? Sincere apology and deep regret for his action when he reported to the acting district director QCPD. He assured that he was learned from his experience and vowed not to repeat such behavior. Puntillas earlier told ABS-CBN News he will not resign after being charged with inciting to sedition under the Cybercrime
Prevention Act. Kung magre-resign ako, di wala nang matinong pulis na matitira, he said. So, hindi ako mag-resign, sir. So, ibig sabihin, nung in-interview siya, ito yung sinabi niya na hindi siya magre-resign, no? At sabi dito, he argued that his remark do not constitute inciting to sedition and denied posting anything that called for the government overthrow. Hindi na niya uulitin mag-post daw. Ano pang sinulat dito? Ito na. Puntillas has threatened the International Criminal Court and Interpol saying he would bring war against them if they tried to lay finger on former President Duterte. Ibig sabihin, ito pala yung sinasabi nila na tini-threaten niya yung ICC kung sasaktan si dating Pangulo. Kalinisan said Puntillas is an isolated case and does not represent the 225,000 strong PNP. Ibig sabihin, parang sinasabi rito na ito si Puntillas ay isa lang sa mga loko-lokong pulis at hindi dapat madrag yung pangalan ng PNP, no? Yung kanilang hindi dapat magkaroon ng hindi dapat pwedeng maging kasiraan to ng lahat ng pulis dahil ito ay isang nag-iisa lang, no? Mga sinasabi. So, entire institution of the Philippine National Police should not be dragged down because of one person and this person has an illness and a medical condition. He is different. He needs help and he is not fit to be a policeman. Yun ang sinasabi ng ating commissioner Napolcom Kalinisan, no? Si Kalinisan, no? Yun yung sinasabi niya na itong taong to ay isa lang sa mga loko-lokong pulis at hindi dapat madawit ang mga 225,000 pulis na mga matitino. So, yun lang mga karak na ito, pinakita lang natin tong resibo na to, patunay na yung kanyang balita rito na dating matapang, dati siyang naghahamon o nagsasabi nga na hindi siya susunod at kahit tanggalin pa siya ng presidente ay wala siyang pakialam. Pero dito lumalabas na nakikiusap na siya, humihingi na siya ng tawad at hindi niya na uulitin ang kanyang gagawin. So dito tapos na yung mga karak. Pinasa lang natin, no? Okay mga karak, lipat na tayo sa ating may kibalita muna tayo at doon natin susundan yung ating main topic, no, about dun sa pagdinig kaya pagdinig ng Congress sa mga DDS vlogger kasi may mga fake news kasi sila ron mga karak. So yun yung gustong alamin ng Congress kung ito ba'y talagang gawa nila o kung ano man yung kanilang pakay, no? So, iwanan natin yung mga karyak. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Ayon naman si Senadora, walang problema sa kanya kung hindi siya nabanggit ng kanyang kapatid na si PBBM. Matagal na rin niya silang hindi nagkakausap na magkapatid. Siguro ito kung bakit hindi siya nababanggit na ngayon ni Presidente Marcos, siguro nga doon sa siyempre yung pagbuo niya ng hearing, no, doon sa pagkakahuli at parang para lumalabas nga naman na hindi sila nag-uusap kasi hindi niya na itatanong. May mga tanong kasi siya doon na parang pinapatungkol niya sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos pero lumalabas na parang hindi sila nag-uusap. Yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mula sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Matagal na rin yung tiis ko sa totoo lang.
Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid, kundi sa publiko. Hataw Balita ngayon. Maraming nabunyag sa pagdinig na isinagawa ni Senator Amy Marcos hinggil sa kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon sa mambabatas, hindi niya inakalang mas marami pang maisisiwalat sa pagdinig na layon lamang anyang magkaroon ng kaliwanagan ang pangyayari. Gayunpaman, nilinaw ng senadora na wala siyang balak na siraan ng administrasyon sa pagsasagawa ng naturang pagdinig. Hataw Balita ngayon. Nakalabas na ng ospital si dating Executive Secretary Salvador Bingbong Medialdea. Ito ay matapos ang ilang araw na pagkaka-confine sa ospital sa The Hague, Netherlands. Ayon sa social media post ni Senator Bongo, matagumpay ang naging heart procedure kay Attorney Medialdea. Gayunpaman, kailangan muna nitong manatili sa The Hague ng 6 na linggo habang nagpapagaling bago payagang bumiyahe. Nagpasalamat ng senador sa lahat ng mga nagdarasal para sa kalusugan at agarang pagaling ng dating Executive Secretary. Hataw Balita ngayon. Iaapila ng Department of Justice ang desisyon ng Temor Court of Appeals ng pagbasura sa inig ng Pilipinas na extradition kay dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon sa DOJ Secretary Crispin Remulla, maghahain sila ng motion for reconsideration sa appellate court. Anya hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng Temor Court, lalo na at isa sa naging basihan nito sa Maraming pera to, Timor-Leste pa. Siyempre, yung Timor-Leste na yan. Marami rin corrupt dyan. Mahirap na bansa, di ba? Hindi naman mahirap pag natin sa salita ko, no? Pero, siyempre, Timor-Leste yan. Marami rin corrupt dyan. Marami rin pwedeng bayaran. Maraming pera yan si Teves, pagbaliktad ng naunang desisyon ay dahil sa may death penalty sa Pilipinas. A motion for reconsideration. Just the notion that we have a death penalty to implement in this country is really crazy. There's no basis for the decision. So it's obvious that some people are making money out of this. Maybe the lawyers or maybe more than the lawyers. Hataw Balita ngayon. Dumalo na sa pagdinig ng House Tri Committee ang ilang social media personalities matapos silang ipasabpina ng komite. Kabilang sa mga dumalo sa hearing ng Treehouse Panel, sina dating Presidential Communications Operation Chief Attorney Trixie Cruz Angeles, Crisette Chu, Mary Jane MJ Kiambao Reyes at Mark Lopez. Napag-usapan sa pagdinig ang pagdalo ni Attorney Cruz Angeles at iba pang Filipino online content creators sa isang China-sponsored seminar noong 2023. Dito kasi mga karya, parang itong grupo ng DDS na to, no? Dinala sila sa China para aralin kung paano gumawa nga ng mga content, no, lalo yung mga short video, no, mga short content. Pero ito kasi sa atin lumalabas na naging sila kumbaga naging troll farm sila ng China. Pero ang nakikinabang nitong ginagawa nila ay ang Duterte camp, no? Kasi nga naman maka-China yung Duterte. So kumbaga kapag may lumalabas na masamang balita, binabaliktad nila, lalo kapag patungkol sa kay Duterte, no? Binabaliktad nila. Ito yung sinasabing pinipake news nila yung mga tao. Kumbaga binibrainwash nila para lang ang mga Duterte, kung ano man yung problema sa Duterte, inaano nila, kumbaga binibigyan nila ito ng balita na matabunan yung kanilang masamang ginagawa o ano man yung masamang balita tungkol sa mga Duterte. So, ito yung ginawa ng China. Kumuha sila ng mga Pilipino content creator at tinrain nila roon. So, ito yung paglilitis na to mga karyak. Oh, they introduced new techniques in social media, such as short-form social media, how to take them. A lot of them were technical.
emerging issues, but they also give a background on China. Thank you very much. At least inamin po ng ating resource person Tapos inaral pa sila, no, yung kumbaga history ng China. Kasi parang mayroon din silang partisipasyon dito about Philippine Sea, no? Yung 'di ba nagkakaroon tayo ng problema madalas nung nakaraan. Itong mga tinrain na to, kasama sila sa naglabas ng mga fake news. Kasi inaral din nila yung history ng China. Isa 'yun sa mga ginawa ng China bago sila tinuruan kung paano sila magpalaganap. na nakinabang po sila doon sa state-sponsored seminar. Mas naintindihan nila yung paggamit ng mga reels, ng mga threads, ng mga short videos. Ang pakiusap ko lang, sana itong dagdag kakayahan na naibahagi po nila sa inyo ay magamit nyo po para sa kapakinabangan ng bansang Pilipinas. Maraming salamat. Yun mga kareak, no? Yun yung puntos natin, no, na kaya nagpatawag ang Congress dahil dito sa mga lumalalang fake news. Ito galing nga sa mga tinray ng Chinese. Ngayon mga kareak, puntahan natin si Attorney Claire Castro, no? Ito ay may magandang paliwanag dito si Attorney Claire at mayroon siyang mga resibo. So, magandang mapanood natin si Attorney Claire mga kareak. Simulan natin mga kareak. Dito, it is September 2024. Pero sabi din sa TRICOM, 2023 sila na-invite, di ba? Filipino influencers troll farms top for pro-China narratives. Oh, talaga na. Talagang nag-ano sila. So, control farms to, most probably, bayad sila. Di ba? Na meron sila. The Chinese government is recruiting Filipino social media influencers and troll farms to push Polish narratives that favor Beijing. According to a recently published study with as many as 10,000 fake accounts found to be spreading pro-China narratives. Di ba mga akli? Saka ito, meron tong news dati yung pinag-aralan ng UST, yung yung China, yung network. Okay. Ganyan. Okay. Naral to na isang sa isang thesis eh. Saan ba yan? Ito. Yan. Ba? Lang. Yan. Kailangan na-take up natin to pero pakita ko pa rin Balikan natin tong news na to. I-related ito. Related. Yan. USTMA student. In other words, verified to. Inaral thesis uncovers Chinese link influence operations backing Sara. Kung baga dito lumalabas, no, isang UST student, no, ay ito siya yung naglabas ng kanyang pag-aaral na yung mga lumalabas ngayon na fake news ay mga Duterte ang nakikinabang. Diba? Pinag-usapan na natin to. Pero parang nagkaka-connect, di ba? A UST graduate school student has exposed a Chinese-linked disinformation network pushing pro-Duterte and anti-Marcos narratives on X, formerly Twitter, in an investigative report presented during a House of Representatives during a hearing on Tuesday. Noon pa to mga clear, ang date niya is February 5, 2025. Okay? Niceforo Balbedina, the third, a UST Masters in Journalism student and multimedia editor of Press1.ph, discovered 107 suspicious accounts systematically publishing contents supporting Vice President Sara Duterte while attacking President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The network is also pushing content against Manila's claim on the South China Sea. So, naaral ito. This is, inaral niya to, pero tandaan natin, yung
yung pagpapaseminar dito sa mga di umanong DDS vloggers, mga Duterte supporters. 2023 pa. So ngayon to nararamdaman? Ganun ba yun? Oh, Balbidina and USC Department of Journalism Chair Felipe Salvosa II, founding editor of Press1.ph, discussed a report that other aspects of foreign influence operations and foreign information manipulation and interference during a hearing at the House of Representatives about this information. No? Kasagsagan ng March hanggang July, meron po kaming monitor na Chinese state media na actively po nagsusow ng iba't ibang mga questionable information tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea. Yun ba yung ginawa ni Mark Lopez? At ito po yung latest na meron po kaming nahukay na pro-China network of X accounts na nagsususog, no? Nagsususog ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay VP Sara Duterte. Baldibina noted that the accounts often resurface and recycled old content such as Pulveron video, a clip falsely depicting Marcos using illegal drugs. So, kinalaman daw, ayon dito, ang pro-China network, may kinalaman daw ang Chinese state media. According sa studies niya, mga kaklira, these videos were published either during significant events such as the signing of the Maritime Zones Law and Baseline Law, or when there was negative news about Duterte. Lumalabas. So pag may negatibong sa panahon ni Duterte, siguro kasama na si VP Sara dyan, about confidential funds, about confidential funds, lalarga ngayon ang mga troll. No? Lalarga ang mga troll at sisirain at gigibain mismo ang pamahalaan at lalo-lalo na si Pangulong Marcos. Yun yung nakita sa study, mga kaklira. Salvosa said fact-checking organizations like Press1.ph have included FIO and FIMI investigations in their work, flagging state or non-state actors seeking to influence democratic processes and values through manipulation. So ngayon ba ganito nangyayari dahil napadala ang dating Pangulong Duterte sa ICC sa The Hague? Kaya ang fake news Yung sinasabi no na yung pati yung sa pagkaka-aresto at yung mga ICC judges, no, ICC lawyer o yung namumuno o nagpapatrial ngayon kay dating Pangulo, no, na nakaka-receive sila ng pambubuli o mga reaction o mga fake news, no? Ito yung mga pinanggagalingan, mga karyak. Pero ito napansin nito ng mga taga ICC na itong kanilang format sa pagbabatikos ng ICC ay iisa. So parang nakikita nila ito yung mga troll farm talaga kasi isang format, sabay-sabay, pare-parehas ng messages, no, nilalaman o konteksto ng kanilang mga mensahe. news tambak, mga kaklir. Di ba? Tambak ang mga fake news. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga ganito. Di ba? NCC, pasensya na. Hindi na. Sabi Ayun, mga karyak, no? Nakita na natin yung paliwanag at kung paano nagsimula to. Noong 2023 pa pala sila tinrain, no? Ngayon yung isang Pilipino nga na taga UST, isang journalist din siya, no? Parang napansin niya at niya nga itong napag-aralan niya na itong mga lumalabas na fake news ay ito yung mga tinrain ng China.
na ngayon yung mga dumidepensa sa mga Duterte at yung nagpapasiwalat ng mga maling balita about West Philippine Sea, no? So hanggang doon na lang mga ka-react. Next time ulit, sunod na araw magkikita pa tayo, at please paki-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat mga ka-react.